patungo tayo sa may Bakaka Road. So update po tayo sa may Aeon Blue. Kamustahin natin kung ano na yung sitwasyon ng progress ng kondo dyan sa may Bakaka. So dito pa tayo dumaan sa may bypass road, no? So update po tayo. Tara, let's go. 안녕하세요 여러분, 잘 지냈어요? 보고 싶어 해보겠어. Welcome to my channel, Crispy Corp TV. Please subscribe, like, and share. So ngayon, no, patungo tayo sa may Bakaka Road. So update po tayo sa Aeon Blue. So puntahan po natin. So tara, let's go. So bago tayo magpatungo doon sa may Bakaka Road, yung Aeon Blue, dito muna tayo sa may Aquamarine from Maa to Bakaka. Itong ginagawang tulay. Tingnan natin kung ano na yung improvement sa proyektong ito. Tingnan din natin yung mga ginamit na mga bakal na pulidong-pulido yung pagkagawa, na masasabi mo talaga na hindi ito kinurakot, at nakikita natin na yung mga bakal nilagay kompleto, hindi kinulang. So ito yung Davao River, no? Medyo lubog yung itong sapa na ito dahil walang tigil ang ulan sa bukid. Ito yung Davao River. Then ito yung ginawang tulay. Tingnan nyo paano pagkagawa. Yung nabagsak na tulay doon sa ibang lugar dito sa Pilipinas, kasi parang walang yung girder. Ito, tingnan nyo ang girder, kaano kakapal yung girder na nilagay dito. Oh, halos sinlaki ng tao na may mga 6 footer ang taas ng ang girder, ang pinatong, at solid yung pagkalagay. So matibay ito, hindi ito basta mababagsak. At hindi katulad nung yung tulay sa ibang lugar dito sa Pilipinas, yung bumagsak na tulay parang walang girder, mahina yung pundasyon. At ang dito naman banda, no, meron naka-standby dito ng mga modular blocks, no, para dito ilalagay yan, ipapile nila pati doon sa kabila, doon sa may Bakaka.
So lalagyan nila ng modular blocks para sa landing area ng MAA then Bakaka. So ito na yung tulay dito sa MAA patungong Bakaka. So ito may mga kapilya dito sa taas, no, ng tulay ready. So nakikita po natin ongoing na yung construction ng tulay, no. May mga nakalagay sila ng mga plain sheet, nagmamating na sila dito. Ito, oh. So naglalagay na sila ng plain sheet para sa paglagay ng semento, no. Ito, nakikita natin dito marangkada na pati dito sa last na proportion ng Bakaka, no. Ito, so tingnan po natin ng malapitan, no. Ito yung sinasabi ko na pulidong-pulido yung pagkagawa dahil yung bakal na ginamit makapal at hindi ikinulang. Tingnan mo, ito yung mga bakal, saan kayo nakakita na ganitong paglagay ng mga bakal? Ang dami, dikit-dikit. So pulidong-pulido, hindi tinipid yung bakal. Malalaki itong bakal na ginamit nila, So ganito yung project na hindi kinurakot. So ito na po yung sitwasyon ng tulay from MAA to Bakaka. At ito naman yung building ng Aeon Blue, no. So nakikita din natin ito unti-unti na nagkakaroon ng forma itong building kasi meron ng mga glasses, meron ng mga glasses. Pati dito sa banda na side, unti-unti na rin nagkakaroon ng forma, no. May mga glasses, lalo nandito mayroon ng glasses, Kaya tingnan pa natin sa aerial. So ito na po yung tatlong building ng Aeon Blue. So nakikita po natin na itong Aeon Blue unti-unti nang nagkakaporma. Kasi meron ng mga glasses itong building. At ikutan po natin dito banda, aside sa may sapa, para makita natin kung ano yung forma dyan sa may harap nito. So nakikita natin unti-unti na talagang pumuporma itong building ng Aeon Blue. At pati dito banda sa side nito, nakikita natin may mga glasses na,
Meron ng glasses. At dito banda sa harap, no, ito yung harapan niya, napapansin natin merong swimming pool, oh. Ito may swimming pool dito nilagay, 1, 2, 3, 4, oh, merong swimming pool na nilagay dito. So ito yung Aeon Blue. Wow, ganda. So itong Aeon Blue, no, so unti-unti nang nabubuo ito yung building. May mga wind glasses na, no. Then nakita natin sa harapan doon sa baba merong mga swimming pool ginawa doon. So hanggang dito lang yung update natin dito sa Aeon Blue dito sa may Bakaka. So yun, please subscribe to my channel, Chris Picor TV. I-follow po na akong Facebook page, Chris Picor FB. So thank you for watching. Kamsahamnida, annyeong, and God bless you all. Saranghae.